Yan o. May audio na pala. Kala ko wala pa rin audio. Grabe oh. Matigas yung tunog. Pero quality yung tunog niya. Nakataw rin. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video. Sunod-sunurin na natin si LIBX na Class D ulit. DS-1200 model. Yan. Patapos ko lang gawin itong isa, baka sabihin nyo isa lang yung kinontent natin iba. Ito LIBX na DS-18 ito 18. Madilim against the light kasi dito eh. Yan, 18. Tapos natin gawin yan. And then isusunod natin ito. Una sila at magsa-shoutout muna tayo. Shoutout sa may-ari nito. Shoutout sa amigo from Baisa, Quezon City. Ayun maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin. Ulitin natin, LIBX, tama ba yan? LIBX DS-1200 watts. Watts siguro or model. Class D na power amplifier. Ang presyo and then watts nito ay hindi ko alam. Sa mga nakakaalam, sa mga nakagamit na nito, paki-comment yun na lang dyan sa may comment section. Ilang watts ba ito? Dahil 1,000 watts, 1,200 watts ito 1 to ba? Or model lang ito. Kaya dinala to dito sa akin. Ang issue nito ay walang power. Same sa isa. Ganun din to wala rin power to. Yan, dumidilim kasi against the light. Yan. Pero okay na ito. Ganun din yung problema nito. Sa mga nakakapanood ng previous vlog natin tungkol dito sa may LIBX na DS-18, sana pares lang yung problema na nasa power supply. So ngayon bubuksan na natin para ma-troubleshoot na natin to. Yan, maswerte tayo dahil pinagkatiwalaan tayo ng mga ganitong unit, di ba? Kahit papaano may pang-content tayo. Ayan. Kasi wala nang tornilyo to dahil link up natin, sinik up ko na. Ayan. Sabi daw sa akin nung una, pag ginagalaw-galaw na ito is nagkakaroon ng power. Ngayon nung tinisting ko parang wala naman. And then sa 1.8 kasi na yon, iba yung iba yung sakit. Yung sa 1.8 mahinangan diyan, ito wala. Malalaman na lang natin yan pag na-troubleshoot na. Ayan, sa mga hindi pa nakakita ng unit na ito, laman loob niya, ayan, maswerte tayo. Maswerte kayo na makikita nyo na gaano dami yung laman loob niya. Yan. Bali, pa-plug in natin para magkaalaman na. Sana pares lang yung problema doon sa isa. Ito, rectang 220 tayo. Parang walang nag-spark Dapat meron. Ayun. Wala, di ba? Wala siyang power Wala talaga kasi dapat mag-indicate dito yung kulay green dito sa may on. Ngayon, sabi ni Migo rito, pag ginagalaw-galaw na to, meron. Ngayon wala na. Wala na Ayan. Wala tayong magawa dito pag ganito. Wala. Hindi mo rin masabi na sira yung, baka sabihin nyo, sira lang yung itong kable. Hindi yan, saka laki nito. Di basta-basta masisira ito. Yung kable na to is ito rin yung ginamit ko dun sa may DS na 1.8. Kaya hindi mo pa sabing sira ito. Buo ito. Ang problema niyan dito lang na yan. Kasi dun sa isa is ganun din yung sakit lang yung problema. Sana yun lang din. Kaso ang pagtutroubleshoot nito ang mahirap dahil buong board. Buong baklasin mo ito. Yan, buong board na ito. Hindi siya yung katulad na yung power supply dito, hatiin mo lang ito, tatanggalin mo yung power supply. Hindi, ito buo talaga. Sabay lahat. Bilangin natin 2, 4, 6. Na 6 edi 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 di 30 piraso rin yung kapasitor nito, katulad din sa may DS na 1.8 200 volts na 680. Pares lang sila. Pares sila ng specs ng kapasitor. Grabe, 30 piraso rin pala And then medyo maliit lang siya ng konti.
Medyo maliit lang ng konti kasi yung sa DS na 1.8 puno ito eh. Napuno hanggang dito yung board. Ito medyo lumit. So ngayon, stay tuned lang kayo kasi babaklasin ko lang itong board. Ayun. Bago ko babaklasin ito, promote muna tayo ng mga social media pages natin. Una, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow naman ng Facebook page natin kapag sa Facebook ka nanonood. And then siyempre, mag-heart ka dyan, mag-heart ka dyan. Tapos, siyempre, share mo rin yung mga walang kwentang video natin sa my Facebook. Then YouTube channel, kung sa YouTube channel ka nanonood, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para ay updated ka sa mga video na i-upload ko. Kasi nag-upload ako ng video araw-araw, isa or dalawa. Bihira lang ako mag-mintis. So ngayon, stay tuned na kayo, babaklasin ko lang itong board, and then para ma-troubleshoot natin, para malaman kung saan yung problema niya. Baklas ko na yung main board. Hindi napansin ko pala, compare doon sa may 1.8, ito green na solid yung kulay ng board. Yung isa na yun is dilaw. Ano man nakalagay talaga 1200 watts. So baka legit nga siguro. Ito yung front pa, yung front niya, ito yung back. Mabigat din. Yan. Tapos ang ganda ng kwan ito. Kapal ng PCB. Parang wala naman ako nakitang loose connection dito. Pero sabi ng tropa or ni Mego, pag ginagalaw niya daw itong plastic, itong mylar tape, dito ay magkakaroon. Kaya hinahanap-hanap ko nga yung mga loose connection na sa hinang eh. Pag dito naman, parang wala naman ako nakita. O dito sa may terminal ng AC. Pero try ko muna hinangin. Kasi pag i-tester mo yan, ito yung AC cord Inabit ko yung AC cord. And then, yung tester, try natin. Tester natin yung kabila. Pasensya na kayo guys, one man game tayo. Pinsan ko ito eh. Pinapabakbak ko pa rin ng transformer. Bili dalawang transformer. Newbie to. Kwanto, apprentice. Yan. Transformer agad ang pinapabakbak ko sa kanya. Pinadaragdagan ko ng supply. From 33 to 55. Dalawa. Try natin gayahin yung sa previous vlog natin na dalawang supply. Yan. Balik tayo rito. O yan o, testerin natin kung may continuity siya dito. O, meron dito o, meron. Tapos, pagtagos dito sa may fuse. O, meron o. Meron din. Ngayon, hindi abot ng kwan eh. Hindi abot yung tester ko sa may kabila. May kabilang butas. O, yan. Lipat ko na. Dito sa itong side na tong dapat may connection niya eh. Oh, meron no? Oh. Meron, di ba? Dito, meron. Tawid dito, meron din. Tawid dito, meron. Oh, meron lahat Nagtaka ako bakit na pag ginagalaw-galaw is nawawala. Bali, ang gagawin ko lang dito guys, muna maghihinang muna tayo. Hinangin muna natin mo yung primary nito. Hinangin natin to. Ito todo natin. Hinangin lang muna natin ito. Lahat ng pwedeng hinangin dito sa may primary is hinangin natin. Bali, nahinang ko na. Pasensya na, hindi ko na pinapakita sa inyo kung paano ko siya hinangin. Basta yan o. Yan, hininang ko to dito. Lahat, itong primary section na to. Lahat ng mga malalaking hinang, yan, hininang ko yan. Dito sa chopper. Yan, kaya iba na yung hinang niya, baboy na siya. Yung original niya, linis eh, Yan, tinahi ko to, hininang ko ng todo yan. Dito, basta yan, mga malaking hinang na yan, sa chopper, is hininang ko. Yan, tapos dito, pinargaan ko ng todo. Tapos dito, sa may fuse, yan hinang din, fuse to Maganda siguro ito gawin. Kaya lang, bunutin ko muna. Maganda siguro gawin nito, yung fuse nito is hinangin din. Try kong hinangin ko to, and then bago natin balik sa may board niya, kasi hindi mo siya ma-on kapag hindi nakabalik sa may casing. Nandun yung switch Bali na ibalik ko na yung board sa may casing. Bali, dalawang tornilyo lang nalagay ko. Yan dalawa lang. Lagyan natin ng ground sa katawan niya. Huwag muna natin yung tornilyo agad lahat, kasi baka mamaya ayaw gumana, mahirap ulit magbaklas ng board nito. Dami pa naman tornilyo. Ayan ang ginawa. Tapos yan yan, hininang ko na todo yung fuse. Ayan. Ngayon,
At try natin kung gagana siya or hindi. Na hindi mo siya ma-on, no? Yan, no? Kasi dito yung on nyo, nakakabit siya dito. Pwede naman yan kung itesting mo sa labas. Isa-short mo yan. Yan, i-short mo siya. Pag saksak mo, istrikta, antar na. Yan, pwede yun. Kung ganun yung style na gagawin nyo. Akin eh, mas gusto ko na ganitong setup eh. Ay, naka-plug in na. Yan, 220 yan, rekta. Try natin, sana meron na. Yun oh. Grabe, lakas. Parang sa may DS18 din, pag on mo, ganun. Harurot agad yung pan niya. Ay, yung pan niya, liliit na pero ang lakas. And then, success ulit. Meron na siya guys, oh. Yan, naka-power na siya. Galaw-galawin natin. Wala na. Okay na, hindi na mamatay. Ulitin natin ulit. Switch on. Grabe, nahihigop niya ito. Ayan, okay na. Meron ng power and then, yun lang siguro. Pero kapag sinilip mo siya, wala kang makita or akala mo okay. Kasi diba, kita nyo naman, tinister ko yung AC cord, diba? Pati dyan sa may socket. Okay naman siya eh. And then pag sinilip mo, okay naman yung lahat ng hinang. Kasi nga, kargado naman saya sa pagkahinang eh. Pero taka ko bakit wala siyang power. Kailangan lang siguro i-reheat. Kailangan lang siguro i-reheat siya o rinangin ng todo para baka natutulog yung mga hinang. Pero posible naman. No, ayan lang, basta hayaan na natin yan. Yan lang mabasa tawas eh. Basta importante is gumana na. So ngayon ibabalik ko lang lahat ng mga tornilyo nito muna. And then lagyan natin ng speaker ulit katulad sa may DS18 na ginawa natin. Lagyan natin speaker and then i-audio test natin kapag may power na siya, baka wala namang audio. So stay tuned lang kayo. Lagay na ako ng speaker. Same sa proseso sa may DS na 18 natin. Yung speaker ay nakaparallel ito, dalawa. Yan, wala kasi akong speak on eh. Naka-speak on kasi ito dito, wala kasi ang binding post oh. Yan, kaya pinagsama ko na. Tingnan natin kung gaano kalakas siya. Yan, nakaparallel lang yung dalawang speaker. Yan. Yung dalawang speaker na sa gitna niya no. Yan. Tapos yung audio source natin, rekta lang, laptop. Pakinggan natin tunog ng DS na 12. Hataw. Grabe lakas ng hangin nyo. Ayun na, umaandar na siya, gumagana na. Maglagay tayo ng audio. Bali channel 1. Channel 1 ito. Yan o. May audio na pala. Kala ko wala pa rin audio. Grabe oh. Matigas yung tunog. Pero quality yung tunog niya. Nakataw rin. Tapos lipat natin sa may channel 2. Same lang ng issue sa isa, sa power supply. Mat ganun no, parehas yung issue nila. May kwento ko pala, kapag nakuha na ni Migo itong dalawa, meron pa daw siya papagawa sa akin. Isang class D pa ulit. Yung init naman yun. Isang class D pa and then yung turbulence na 800. Yan, marami pa kayong abangan sa akin. Yan, nailipat ko na sa channel 2 na yung speaker terminal natin. O yan. Tagpan pa lang yan ha, tag-iisa pa lang yan ha. Hindi ko natanong kay Semigo kung anong speaker ang nakaload dito eh. Yan, okay na. Sarap. Kung hindi lang ako nahiya rito sa may mga tulog sa katabi ko rito eh, hatawin ko to eh. Eh siyempre nakikisama rin tayo. Importante nadali natin. Yun lang din yung issue. Same lang din naman sila. Nasa power section lang din naman. Ang problema lang is hindi ito dito. Hindi ko alam kung alin yung tinamaan ko. Basta hininang ko lang lahat kanina eh.
kung alin yung paa kanina yung medyo naglulus doon. Basta natin ng to kwan halos lahat lalo dito sa may chopper kaya hindi ko alam kung alin doon yung tinamaan natin. Yan lang guys, Migo from Abaysa. Yan Migo ko nga pogi sa taga Baysa. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin Olong sa Uyo, Quezon City, number 41 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.